na tumayo para sa ating panalangin. Pangunahan ng panalangin ang gawin. Sumasalakit ka, sambahin ang pangalan mo, mapasahin ang pangalan mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para man sa langit. Ibigyan mo kami ngayon ng aming kakainin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang magkakaroon ng sasasala sa amin. At huwag mo kami patutulog sa suso, at alayan niyo kami sa lahat ng sama amin. Okay, bago kayo magsiupo, ay pakipulot muna ang mga kalat na makikita sa inyong upuan at pakitapon ang mga iyon sa basurahan. Okay. Okay, maaari na kayo magsiupo. Magandang umaga, class! Magandang umaga po, mga guro. Magandang umaga, class! Magandang umaga po, mga guro. Okay, magsiupo. Muli, ako si Binibining Cristel Villon, ang inyong Prinsesa Pro mula sa isang kaharian. Okay, class, kumusta naman kayo sa araw na ito? Okay po. Kumusta kayo sa araw na ito sa umaga nito? Okay. Okay. Ako'y nasisihan sapagkat kayo ay mabubuti sa araw na ito. So, sekretary ng klase, sino ang kalihim sa klase? Bagispas? May liban ba sa araw na ito? Okay, sadyangan mga masisibag ang aking mga mag-aaral sapagkat kayo ay kumpleto sa umaga ito. Okay, pero bago natin simulan ang ating panibagong paksa, ay aalamin muna natin ang ating mga alintutuin. Nang sa gayon ay atin itong makapalitan. Okay, ang pagiging marites ay kinakailangan na basahin, pakisabay, pakibasa ng sabay-sabay class. M. Makinig ng mabuti. A. Aktibong maglalaw sa anumang gawain. R. Respeto ng bawat isa sa dating. I. Isa-isip at sa puso ang anumang nagsasabi. P. Itaas sa sariling opinyon. Wala ang pwesa ibabalik. E. Espiritu ng pag-aaral ng laging gawain. S. Sumunod sa pagkato ng loob. Gabay ito sa ilaw ng normal na ginagawa. Okay, class, ano nga ang dapat taglayin ng isang mag-aaral? Ang pagiging isang marites. Nang sa gayon ay makakalap tayo ng mga ideya. Okay. Bago tayo magsimula ay magbabalik-aral muna tayo. Sa nakaraang kahapon, ano yung tinalakay natin kahapon? Yes, then more? Tungkol po sa mahalagang tauhan ng King Mother. Okay, tungkol sa mahalagang tauhan ng Ibong Adarna. So, sino nga ulit ang tatlong prinsipe na anak ni na Haring Victoriano at Reyna Valeriana? Yes, Camille? Don Pedro, at Don Okay, bigyan natin siya ng Alindonesia Club. Okay. Very good, very good, very good. Okay, ang iyong mga mata, pigit ang iyong mga mata, at iisipin natin na tayo ay naglalakbay patungo sa ibang kaharian kung saan ay magkakaroon tayo ng paligsahan na kung saan tinatawag ito na jigsaw puzzle. Ngayon, buka niyo mga mata. Class, alam niyo ba ang jigsaw puzzle? Okay, magaling po ganon. Ngayon ay may ibibigay ako sa inyong sobre na kung saan ay nakapaloob dito yung inyong mga gawain. Okay, sa hanay na ito, ang pangkat-isa, at dito naman sa hanay na ito, ang pangkat
dito sa Isara. At bibigyan ko lamang kayo ng 3 minuto. Nagkakaintindihan mo tayo, class? Nagkakaintindihan mo tayo, class? Okay, bibigyan ko lamang kayo ng 3 minuto. At kung sino man ang unang makapagdikit dito sa Isara, ay bibigyan ko ng papremyo. Gusto niyo ba yun, class? Okay. Ang inyong 3 minuto ay magsisimula na. Okay, para sa pangkat-1 dito, ikit. Pangkat-2 dito. Okay, ang pangkat-1 ang unang nakapagdikit sa Isara. Okay, magsiupo. Okay. Pangkat-1 ang nakakuha na ang unang nakapagdikit sa Isara. Kaya, may papremyo kayo. Okay, pangkat-1. Pangkat-2. Okay, sa pangkat-1, sino pumili ng isang representante na maghahati kung ano yung pinapatiwatig o nakikita ninyo sa inyong ginawang gawain. Okay, pangkat-1. Sige na, bulat tayo lamang. Wala ba? Agoy, pangkat-1. Christine. Sige. Dito ka sanahan. So, ang dito sa picture ay isang prinsipe at prinsesa. Okay. Sa pangkat-1 ay nakabuo sila ng prinsipe at prinsesa. So, sa pangalawang pangkat, Bernayta. Ang larawan ito ay may isang lalaki at babae parang sumasayaw. Okay, parang sumasayaw. So ngayon, class, bakit sa inyong ginawang gawain sa umagang ito? Ano kaya yung magiging paksa natin? Batay sa inyong ginawang gawain. Ano kaya yung magiging paksa natin sa umagang ito? Okay, panay ha? Tungkol sa ibong Adarna, maaari, pwede, ano ba? Mataw! Okay, ang bagsang ating tatalakayin sa umagang ito na sinasabi ni Bernayta ay ibong Adarna. Ang kanyang kasagutan ay may malaking kaugnayan sa ating paksang tatalakayin ngayon sapagkat ang ating paksang tatalakayin ngayon ay pinamagatan ng pagbasa ng sabay-sabay, class? Pakibasa ng sabay-sabay. Ibong Adarna, ang Germania. Okay, pero bago natin simulan ang ating talakayan sa umagang ito, ay aalamin muna natin
basahin. Kung ikas na galing at kanino ang para Okay, magbigay ng pangungusap Angelica. Magbigay ang pangungusap sa natural. Okay, Bernay ha? ang tubig ay natural. Okay, ang tubig raw ay natural. Mahusay, Bernay ha? Pang-apat na katanungan. Sino gusto sumagot? Bagis pass. May dalawa ng hari ang tubig. Hindi may dalawa ng hari ang paborito ng anak ni Sidon, Juan. Okay, bigay ang pangungusap. Hindi ko maitatanggil. Hindi ko maitatanggil ang kagandahan ng aking kaibigan. Okay, magaling. Palakpakan. Okay, para sa panghuling katanungan. Para sa panghuling bilang. Sino gusto sumagot? Panghuling bilang. Okay, Bernay ha? Okay, basahin. Namayani ang inggit sa puso na pangalan. Okay, ibigay mo yung sariling pangungusap. Ang aking kapatid ay nanuna sa akin. Okay, very good. Magaling. Palakpakan si Bernay. Ang mga salitang may salang buhit ay binibigyan natin ng kasing kahulugan kung saan ang piging ay ang ibig sabihin nito ay handaan. Ibasa na sabay-sabay class. Piging, halaan, nakalingit, nakalawa, likas, natural, may kaliwa, may lalaki, may ayaning, Una. Okay. Ngayon ay tapos na natin binigyan kasi kahulugan ng mga mahihirap na salita ay handa na ba kayo sa ating panibagong paksaklas? Handa na ba kayo malaman ang kwento ng Ibong Adarna, Aralin 1, ang Verbania? Handa na ba kayo, class? Handa na ba kayo, class? Okay, magaling kung ganon. Okay, sa hanay na ito, pakibasa ng sabay-sabay. ang Arbania ay isang mayamang kaharian kung saan ang lahat
kwento? Oo, ma'am. Naiintindihan niyo ba ang kwento, class? Oo, ma'am. Okay, magaling. May mga gabay ako na tanong na inyong sasagutan. Okay, para sa unang katanungan. Okay, ganito ha. Kung sino ang paunahan kayo sa pag-isa ng inyong kamay. Naiintindihan mo, class? Paunahan kayo at kung sino ang aking pipiliin ay siyang sasagot. At kung saan, pagkatapos na sagutin ay may papremyo kayong dalawang halaga. Okay, para sa unang tanong, sino-sino ang mga tauhan sa Aralin 1? Number 1 niya. Okay, then more. Akali at Abrina, tapos si Don Pedro, Don Diego, Don Juan. Okay, magaling. Palakpakan, then more. Okay, para sa pangalawang katanungan. Then, ano ang pinapili ni Haring Fernando sa kanyang paboritong anak na prinsipe? Atab! Si Don? Juan. Ano? Ang katanungan ay, ano ang pinapili ni Haring Fernando sa kanyang paboritong anak na prinsipe? Don Pedro? Ano ang pinapili? Okay, Gabe? Ano ang pinapili? Ang tanong, ano ang pinapili ni Haring Fernando sa kanyang paboritong anak na prinsipe? Okay, magaling ang pag-ibig, paglilingkod sa trono. Palakpakan. Okay. Okay, ikatlong katanungan. Ready na ba kayo sa ikatlong katanungan? Okay, handa niyo mga sarili. Sino ang pinakapaboritong anak ni Haring Fernando? Bagis Paz. Tapos kung anak ko Okay, ang bunsong anak na si Don Juan. Okay, para sa ikapat na tanong. Ikapat na tanong. Ano ang dahilan ng pagkaingit ni Don Pedro sa kay Don Juan? Ano? Okay, then Mark, ano ang dahilan ng pagkaingit ni Don Pedro sa kay Don Juan? Dahil paborito ng hari si Don Juan. Okay, magaling! Bigyan natin siya ng good job claps in Mark. Ganito lamang yung class. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Very good, very good, very good. Okay, sa ikalamang panghuling katanungan. Kung ikaw si Don Pedro, maiingit ka rin ba sa inyong kapatid dahil siya ang paboritong anak at hindi ikaw? Okay, Kabil? Hindi. Patunayan ang iyong sinabi, Kabil. Kasi kung ako po si Don Pedro, mas uunahin niya po yung pinakabunso ko sa kasama kasi ako po yung panganay na kapatid. Okay, magaling. Kabil, ano pa? Sino pa? May dagdag pa ba kayong mga kasagutan, class? Sino pa? Wala na? Ano ang dahilan kung ikaw si Don Pedro? Okay. Paksang namin ang magatang ito madar na
Ipapilisan ang mga bago kayo magsimula, okay, umupo na. Umupo na maayos. Umupo na maayos. Okay. Bago kayo magsimula, ay aalamin muna natin ang inyong pamantayan para sa pagkuha ng inyong marka. Okay ba? Sa sabay-sabay, class? Hindi gaano maayos. 4 na punos magulo. Pagkakalisa, 4 na punos ang ibon ng nilalapot at nagsasabi. 7 punos ang ibon ng nilalapot at nagsasabi. 4 na punos wala naman sila ang ibon ng nilalapot at nagsasabi. Sa buwan, May upuang 30 puntos. Okay, para sa unang pangkat, kung yung gagawin. Kung yung pangkatang gawain. Pangkat 2, pangkat 3. Okay, pangkat 1, pakibasa ang inyong gawain na pangkatas. Pakibasa, pangkat 1. Pakibasa, pakilakasan ng boses. pwede na sinta na sa policy. Hindi mo malar ang verban niya at salita. Okay, pumili ng eksena sa koridong ipumadar na araliwan ang verbanya at isadula. Para sa pangkat 2. Pangkat 2, basahin. Gumawa ng dalawang Okay, gumawa ng 2 saktong na tula tungkol sa tulang. Okay, tungkol sa mga prinsipe. Pangkat 3, ibasa. Bumuo ng slogan tungkol sa mabuting pamamahala ng isang hari o pangulo sa kanyang kaharian o bansa. Okay, pang kayo ng 5 minuto para sa inyong paghahanda. Okay, in 5, 4, 3, 2, 1, action. Handa na. Paghanda na kayo. 5 minuto lamang. Sana po isasanda na po. Sadula man. Okay, palakpakan ng pangkat 1. Palakpakan. Okay. Sa nilalaman, sariling gawain, di ba? Tinopya sa internet? Sariling gawain, hindi tinopya sa internet para sa nilalaman. Pangkat 1. Okay. Kaya naman, bibigyan ko kayo ng 6 na puntos. Para sa presentasyon, ayos ba ang kanyang pagkakagawa? Pangkat 2, pangkat 3? Ayos ba? Oo! Kaya naman, bibigyan ko ng 6 na puntos. Para sa pagkakaisa, ang lahat ba ay aktibo? Oo. Nakikilap ba ang lahat? Oo. Okay, bibigyan ko na 8 puntos na may kabuwang. Sino man? Na may kabuwang? 6 plus 6 plus 8.
Gumawa ng dalawang saklong tula tungkol sa mga sila'y may katangian. Ngunit Makinig! tungkol ng kanilang katangian ay may nakatakot. Isang maliit. Unahin ang pangalan. Ang pangalan at pangalan ni si Don Diego ay magpipinit. Si Don Pedro ay mag-isip. Ngunit sakim at at si Don Diego ay mag-isip. Ngunit isang simulan sa kanyang ang puso na si Don Juan ay mag-isip, mabuti at mabuti. Ito ang tatlong prinsipe. Ang tatlong prinsipe may kapayapaan. Ras at ang una sa kaharian. Okay. Palakpakan pangkat dalawa. Okay, para sa pangkat dalawa. Okay, makinig. Para sa inyong nilalaman. Sarili gawa ba? Hindi ka nila sa internet. Okay, bibigyan natin sila ng 10 puntos. Sa presentasyon, maayos ba ang pagkakalahad yung mag-espasin sa harapan? Hindi. Kaya bibigyan ko na 5 puntos. Para sa pagkakaisa, di mo ba nakikilap ang lahat? Di mo ba? Okay, bibigyan ko na 10 puntos. May nabuha, 25. Puntos. Palakpakan, pagkakalawa. Okay, para sa pangkatatlo. Ilahanan yung ginawa. Okay. Sigaw po pagkatatlo. Okay, kung pang kanila ginawa? Ano ngayon nakaka sa kanila? Slogan. Gumawa o kumuha ng slogan tungkol sa mabuting pamamahala ng isang narin pamumuhay sa kanyang kanyang bansa. Ano ba kanila ginawa? Slogan? Pagkatatlo, ano nangyayari sa inyo? Ba't ganito yung slogan ninyo? Pagkatatlo! Ano nangyayari? Dito slogan. Okay. Pero bibigyan ko rin ang puntos. Para sa nilalaman, sariling gawa. Siyempre, no? Sa nakikita nyo, sariling gawa. Okay, bibigyan natin sila ng 5 puntos. Presentasyon. Para sa pagpresenta, maayos ba yung dalawang miyembro? Maayos ba? Hindi, no? Kaya bibigyan natin sila ng 4 na puntos. Para sa pagkakaisa, nakikita ko lahat ay nagkakaisa. Bibigyan ko ng 9 na puntos. May kabuuan 23 puntos. Okay, palakpakan yung mga certificate. Okay, class. Wala na ba kayong mga katanungan? Hinggil sa aking concept tinalakay? Wala na? Ngayon ay ako, may basket ako rin ang katanungan. At saan ay nakapaloob dito yung mga katanungan. So, para sa unang katanungan. So, nung sumagot. Okay, then Mark. Okay.
paggamit ng So, ano ang gintong aral na pupulot ninyo sa teksto o sa pagsangati sa lakay? Oh, hindi masakit. Ang pag-ibig hindi masakit. Ano pa? May mga kailangan pa ba kayo masagutan? Okay? Sino pa? Okay. Sino gusto sumagot? Wala na? Okay. Ano ang gintong aral na inyong napupulot mula sa teksto na maaaring magamit sa totoong buhay? Paginilaban? Hindi matapat at may pagpapahalaga sa kapwa. Mahalaga din na ang mga magulang ay magkakaroon ng pantay, no? Pantay o patas na pagtingin at suporta sa kanila na upang maiwasan ang pagkakaroon ng sama ng loob at gitwaan. Okay. Sino pa ang gusto sumagot? Okay. Okay. Sino gusto sumagot? Swerte ka, Kay. Dahil sobra ka nabulot at nakanuman. Wala? So, bakit mahalaga daw? Okay. Dahil siya ay may isa siyang bakit mahalaga ang maayos na pamamahala ng isang hari sa kanyang harian? Ang maayos na pamamahala ng isang hari ay mahalaga dahil ito ang nagtatanda ng kalagayan at kaayusan ng buong bansa. So kapag ang isang hari ay maayos at epektibong namumuno, maaaring mag-resulta ito sa kaunlaran ng kanyang kaharian. Sa kabilang banda, ang hindi maayos na pamamahala ay maaaring magdulot ng kaguluhan, kahirapan at kawalan ng tiwala mula sa mga sakop nito. Okay, ngayon, talagang naunawaan niyo na ang pagsakati ng lalaki sa mga ito ay magkakaroon tayo ng pasulit. Okay, class?